Hebrews 13 verse 15. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Alam ko, sa pagpunta natin dito, hinanda na ng Panginoon natin mga puso. Kung meron man tayong mga baggages sa ating mga isip, sa ating mga puso, iwanan natin to upang tayo mag-focus sa presensya ng Panginoon. I know God is here and I know that God will do miracles today. Amen? Kaya inaanihan ko lahat na tumayo at ating papurihan at dakilain ng Panginoon. Tayo manalangin. Panginoong makapangyarihan sa lahat, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pinupuri namin, dinarakila ang iyong pangalan sa lugar na ito. Ikaw ang hari ng mga hari at Diyos sa mga Diyos. Kaya naman, Ama, sa umagang ito, humihingi kami ng kahabagan sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan upang walang maging hadlang ang aming paglapit sa iyo. Lord, maging mabangong samuyo dyan sa kalangitan ang aming papuri at pagsamba. Linisin mo ang aming puso, ang aming isip, maging dalisay ito sa iyong harapan. Lord, ang lahat ng amin ay mula sa iyo, kaya wala kaming maipagmamayabang. Lord, masumpungan mo ang aming puso na sumasampat nagpupuri sa iyo. Aming Ama, gabayan mo kami. Ikaw ang manguna sa aming buhay, sa araw-araw na iyong binibigay sa amin. Salamat po sa iyo po ang papuri, salamat at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang aming dakilang tagapagligtas at Panginoon. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Patuloy tayong damhin ang presensya ng Panginoon habang tayo maawit, habang tayo sumasamba sa Kanya. Yes, Jesus. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay pumisa. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikan, sa'yo ay umisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lulukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuring pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Jesus. Ating idulog ang ating mga puso sa Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo.
pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuring pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, yes, Jesus. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amin kitang pupurihin, dadakilain sa araw na ito. Yes, Jesus. Pupurihin ka sa aming mga awitan, Panginoon. Dahil ika'y dakila at ika'y tapat. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, at habang buhay magpupuri sa iyo. Walang hanggan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito kami, Panginoon. Narito dahil sa biyaya mo, at habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit ay Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwa
Purihin ka, Panginoon, aming Panginoong Diyos, sa araw na ito at sa mga araw pa na darating. Dahil dakila ka sa buhay ng bawat isa. Yes, Jesus, papuri at pagsambay sa iyo lamang, aming Panginoon. Amen. Walang pangalan sa kalangitan kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po. Tayo po'y umawit, pumalakpak at sumayaw sa pangalan ng Panginoon. Ang iyong galak, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay. Pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo'y higit pa sa buhay. Church! Ang iyong galang, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay. Pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo higit pa sa buhay. Ang pagkakataon, ika'y kapiling ko, hindi pagpapalit sa pilak o ginto. Wala nang papantay, wala nang higit sa'yo. Oh, sa aking pagsamba, alay kailan pa man, karapat-dapat kang sapat ng dahilan. Wala nang papantay, wala nang higit sa'yo. Oh, ang iyong galang, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay. Pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo higit pa sa buhay. Ang iyong galang, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay. Pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo higit pa sa buhay. Ang pagkakataon, ika'y kapiling ko, hindi pagpapalit sa pila o ito. Wala nang papantay, wala nang higit sa'yo. Oh, sa aking pagsamba, alay kailan pa man, karapat-dapat kang sapat ng dahilan. Wala nang papantay, wala nang higit sa'yo. Oh, ang iyong galang, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay. Pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo higit pa sa buhay. Ang iyong galang, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay. Pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo higit pa sa buhay. Ang iyong galang, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay. Pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo higit pa sa buhay. Amen! Higit pa sa buhay, Lord, aming pag-asa sa iyo. Dahil ikaw ang aming kayamanan, kayamanan ng aming buhay. Palakpak sa Diyos sa mga Diyos at hari ng mga hari. Dahil siya ang kayamanan natin.
mapabilang sa iyong kaharian. Pagkat ikaw ang hari, kataas-taasan, at ikaw ang tanging makapangyarihan. Sadyang walang katulad, iyong kadakilan, ikaw lang ang pinagpipitagan. Dahil ikaw ang kayamanan ko, kayamanan ko, sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong kayamanan ko, kayamanan ko ang sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. Pagkat ikaw ang hari, kataas-taasan, at ikaw ang tanging makapangyarihan. Sadyang walang katulad, iyong kadakilan, banal, banal ang lugalan. Ang ibigin ka, kamahalan, ay aking kayamanan, karangalan. Ang ibigin ka, kamahalan, ay aking kayamanan, karangalan, O Diyos. Kayamanan ko, Kayamanan ko! karangalan ko, ang mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko, ang sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko, ang mapabilang sa iyong kaharian. Pagkat ikaw ang hari, kataas-taasan, at ikaw ang tanging makapangyarihan. Sadyang walang katulad, iyong kadakilan, banal, banal ang iyong ngalan. Kayamanan ko, Yeah! Kayamanan ko! kayamanan ko, ang mapabilang sa iyo. Kayamanan ko! Kayamanan ko, ang sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko, ang mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko, Amen! Kayamanan ko! Ikaw, aming Panginoong Yesus. Malakas na malakpak sa Diyos ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen! To God be all the glory. After matanggap natin ang pagpapala sa Panginoon, ibahagi naman natin ito sa ating mga kapatid dahil napakaligaya na kayo aming makita. napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan na ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Laging may galak sa tuwina. Laging may galak sa tuwina.
Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Okay lang po ba kayo? Saan yung mga kasama ko? Oy! Kinakabahan pa. Kumukuha pa ng energy. Okay, ayan. Ako po si Jolly Francisco ng Mapulan Lupa at ito po ang mga nagagandahang kasama kong mga kananayan sa cell group po namin. Ngiti lang po kayo ha, pero sana magalak po kayo. Ikatuwa niyo po yung aming munting handog. Panginoon, para po ito sa inyo. Kita mo na sa akin ay ninais mo, di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko, kahit di kailangan sa'yong yakap. Ako'y di nabibitaw sa'yong tawag. Laman ng puso ko'y ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Wala ko kapalong-ano, ngayon mo man kung hiyat to. Dili gayud ko kaduol, nganong gibuhat ko. Bisan kang ngit-ngit sa dalan, napalan mo akong ngalan. Gitawag mo gayon ako, di man kinahanglan. Imong huli, di ko makauwi. Imong sit-sit, imo kong gipalingi. Gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, para ko tiyak to pulos si Batan. Kung mawagan, linaon to'y pusok at sikat. Inaamin mo, di amin, uray no sa nagkapudno. Taayan moong naskanya. Kay paglilingkuran, di mo ako iniwan. Kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mo lahat. Takos kang alagaran, mga salagi bayran. Bisan dili ang ayan, napakamatyan. Mahigong maon ka, wala na'y lain pa. Salamat, O Jesus, gihuman mo ang tanan.
Praise the Lord. Palakpakan natin ang cell group ni Sister Jolly. And salamat po sa inyong presentation. No? Tunay po na ang ebanghelyo at ang salita ng Diyos ay yung kabutihan ng Diyos ay maipapahayag sa iba't ibang lingwahe. Ano? May mga Bisaya ba rito? Meron? Ilocano? Meron? Meron din. So praise God. Sino po pinagpala ng Diyos? Taas ang kamay. Amen. Praise God. Okay? Sa ating pasimula, maaari po man lahat tayo yumuko tumikit at tayo po ay manalangin. O Diyos naming dakila sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyo sa umagang ito. Dinadakila ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, pinasasalamatan ka namin. At sa umagang ito, O Diyos, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa iyo. Tinihingi, O Diyos, ang iyong habag at biyaya na sa aming pag-aaral, pagbubulay ng iyong salita, Panginoon, Lord, ay buksan mo ang aming puso, ang aming isipan, at hayaan mo ng iyong salitang mahasik ngayong umaga. Ito'y sisibol, lalago sa aming buhay. Ito'y magbubunga sa amin, Panginoon. Kami, Panginoon, ay patuloy na magiging gamit-gamit sa iyong kaharian. Kaya, Ama, patuloy namin pinagkakatiwala sa iyong aming pag-aaral. Gabayan mo yung lingkod as I preach your word. Teach me what to say and what not to say. And I pray, God, na kayong magpakahayag sa amin. Lord, gamitin mo lang aking labi upang maging daluyan ng iyong salita. Higit sa lahat, ikaw lamang po ang siyang madakil at mataas sa lugaring ito, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, dahil alam namin, Panginoon, ng iyong salita'y makapangyarihan, ito ay nagbabago ng aming puso't buhay. Alam namin, Panginoon, kami po, Panginoon, patuloy na babaguhin mo from glory to glory. Thank you, Lord. We worship you and we adore you. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright, bago tayo magsimula, pwede bang harapin mo yung katabi? Sabi mo, you are greatly blessed. Ayan, sa likod din, sabi mo, pinagpala ka ng Diyos, kapatid. Ayan, so welcome po sa ating second service. Siyempre, no, gusto rin natin i-welcome yung mga ngayon lang po natin nakasama. No? Meron tayong mga first-timer. No? Pwede po bang anyayahan natin tumayo ito? Mga in-invite ni Brother Raymond Gabriel. No? Ito yung mga gumagawa doon sa ating church building. No? Palakpakan natin ang Lord. Pwede bang anyayahan natin si Renato Jr.? Ayan, tayo si Brother, maging ang kanyang asawa, no? Si Angelica Kulong. At ganoon din si Celly Velasco. Ayan. Or as Kobe pala, sorry. Si Kobe. So praise God. Salamat sa inyong pagdalo, ha. At ganoon din, gusto kong tawagin din si Jericho de Guzman. Pwede tumayo Jericho? Ayun. So in-invite ito ni Jason. Si Jason masipag mag-invite ito, eh. Praise the Lord. Salamat sa lahat ng ating mga first-timers. At naway hindi ito huli. No? Masaya kami na nakasama namin kayo sa mga susunod pang pagtitipon. Amen. Okay, so sa mga first-timers before, mga nakaraang linggo na nandito pa rin, salamat din. Alam ko na yung pasimula ng kabutihan ng Diyos na maranasan natin, dapat tuloy-tuloy. Kaya tayo po, no, hindi mo pwedeng pang isang linggo lang, no? Dapat gusto ng Lord sa atin ay magtutuloy-tuloy tayo sa kanyang presensya at sa pagsunod natin sa Panginoon. Amen. Sino excited makinig na salita ng Diyos? Okay, so yung ating pong topic ng mga nakarang linggo, if you're present, no, ay dinidiscuss natin yung pong ating series na Discovering the God Who Was, Who Is, and Is to Come. Parang past, present, future. At nating natalakay na ang Diyos natin hindi nagbabago. Diba? He is the same yesterday, today, and forever. Mainam na ating pong nakikilala ng lubos ng gusto ang ating Panginoon. So that tayo po ay alam natin ano yung response natin sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. And the more you know God, the more na ikaw naman ay magiging epektibo sa paglilingkod sa Diyos. At yung mga expectations ng Panginoon sa atin, no, habang nalalaman mo yung kalooban niya, the more naman nagiging obedient tayo sa ating Diyos na buhay. Kaya nga salita ng Diyos, this is not just for information. Ang salita ng Diyos, mainly, ito po ay for transformation ng ating buhay. Ang objective nito ay baguhin ang ating puso, ang ating isipan, na sa ganon, lumakad tayo ayon sa direksyon na nais ng Diyos sa atin. Amin po ba doon? Kaya every time we hear the gospel, every time we hear God's message, ay ito hindi lang natin pinakikinggan. Dapat dumidiretso sa puso. At ito po ay isinasagawa sa ating personal na buhay.
Amen? So last time, diniscuss natin yung ating pong series at gusto ko mag-conclude no, sa ating pong series. Ito po yung ating last part ng ating series. Okay, The Coming King. The Blessed Hope. Ang Coming King, no, ito ay futuristic in tense, no, na kung saan tayo po ay naghihintay sa haring pagdating ng ating hari ng mga hari. No? Kaya tawag natin dito, the blessed hope. Kaya pag nababasa nyo sa Biblia yung word na the blessed hope, pertaining yon sa pagbabalik ng Panginoon. May mga gumagamit din ng mga terminology na yon, minsan ginagamit sa pangalan ng church, no? Referring to the coming Jesus Christ, yung kanyang second coming. Okay? So ngayong umaga po ay ating po, actually ito pong ating mga dinidiscuss every week is just an overview. Ano? Kumbaga, hindi pa natin nadidetalye ng todo kung papaano. Kasi talagang ang Panginoon po, mga kapatid, no, kung aaralin mong Biblia, ay talagang napakalawak. Nagbigay tayo lang ng parang brief, no? Parang bird's eye view. No? Kung papaano ang Diyos nagsimula at hanggang sa future, ano yung inaasahan natin, no? At yung ating response sa nais ng Diyos sa buhay po natin. Samahan niyo po ako sa talatang ito. Revelation chapter 19, verse 11, then verse 12 and verse 16. I saw heaven standing open there. Before me was a white horse. Whose rider is called Faithful and True. With justice, he judges and wage war. Verse 12, his eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns, and he has name written on him that no one knows but he himself. Verse 16, on his robe and on his thigh, he has this name written. Sabay-sabay natin basahin. King of Kings and Lord of Lords. Wow, napakagandang passage na mababasa natin sa Book of Revelation ng kung ano ang naghihintay, no, kung ano yung darating sa future. No, binanggit diyan, no, na merong nakasakay sa kabayo. Sino kaya nakasakay sa kabayo? At binanggit diyan, hindi red horse, white horse. Okay? At yung white horse, actually, sa Bible, makikita nyo na si Jesus, 2 beses siya sumakay. Mababasa natin sa Bible. One in humility, and one in majesty. Noong time na si Jesus ay nagpakumbaba, no, siya ay nagkatawang tao, no? Siya ay sa triumphal entry, sumakay siya sa isang kabayo, although asno yon kasi horse family pa rin naman yon. Pero yung pagsakay niya doon is in humility. Pero yung susunod na pagsakay niya sa kabayo, white horse, yan naman ay in victory. No? Kaya kung makikita natin, usually, ang white horse at ang mga nakasakay dyan, usually, yan po ay sumisignify sa victory. Kaya usually, yung mga kings, no, during the medieval time, pagka po may mga, may mga battles silang kinaharap, no, at pag sila nagtagumpay sa mga wars nila, sa mga battles nila, sumasakay sila sa white horse at winawagay nila yung kanilang flag, symbolizing victory. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, yung pagsakay niya rito, no, na mangyayari in the future, signifies victory. Hindi lang pagtatagumpay niya. Ito po ay pinapakita sa atin na kasama niya tayong nagtagumpay. Kaya ang mga mananampalataya, ang ending natin talaga is victory. Amen ba, mga kapatid? Kaya nga, binabanggit ng Biblia that we are more than conqueror. No? At binabanggit dito na yung kanyang nakalagay dyan, sabi dyan ay merong throne, no? His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. No? Sa ulo ng ating Panginoon. No? Sapagkat siya ay king, so normal naman sa isang king na siya ay merong crown. No? Kumbaga sumisimbolo sa kingship is the crown. Alright? Alam niyo po, during 1953, ito yung isa sa sa history natin, talagang pinakahintay at pinanood ng napakaraming tao.
yung coronation ni Queen Elizabeth. No? 1953, hindi ko alam kung sino mga buhay na rito noong time na yon. Yung mga medyo may edad na. Alam niyo po, yung coronation ni Queen Elizabeth, ito po ay witnessed by 27 million people all around the world. It was grand and full of ceremonies and splendor, at yun pong kanyang coronation, mga kapatid, ay, yan po ay nakatelevised all over the globe. Talagang inanticipate ng napakaraming tao yung coronation ni Queen Elizabeth. Darating yung time na meron pang isang great and most awaited coronation na mangyayari. At ano yung coronation na yun? Yung coronation ng ating Panginoong Jesucristo na darating in His second coming. Bakit second coming? Kasi dumating na siya nung time na siya ay nagkatawang tao, di ba? Yung incarnation ni Jesus, that was His first coming. At yung kanyang second coming, ay siya po ay hindi na Savior ang kanyang dating, no? Kasi nung pagdating niya nung kanyang pagkakapanganak, born as Savior. Pero dito, siya ay pinapakita as Judge. Ang pagdating ng Panginoon ay siya ay King and Judge and ruler of all people. Kaya makita natin, mga kapatid, na yung kanyang pagdating, ito po ay dapat talagang nai-excite tayo. Sino rito excited sa pagbabalik ni Lord? By the way, sino rito naniniwala darating si Lord? Second coming, taas ang kamay. Sino rito naiinip na? O nawala na ng pag-asa, darating pa ba si Lord? Alam niyo, minsan, tayo po, sa dami na rin ng mga narinig natin mga prophecy, na parang feeling natin, Pastor, dami ng mga prophecy patungkol sa pagbabalik ng Panginoon, di ba? Pero hanggang ngayon, wala pa siya. Minsan, naiisip natin, kaya iba, parang feeling ay, darating pa ba siya? O kaya, para bang hindi na tayo masyadong excited sa pangyayaring ito. Kaya mga kapatid, gusto ko pong bigyan natin ng pansin itong bagay nito sapagkat ito po ay napakaganda na matutunan at maunawaan nating mabuti. At tayo po, yung mga katotohanan na makikita natin sa Biblia, the more na ikaw ay nagkakaroon ng pangunawa sa what will happen in the future, and the more naman ikaw na magiging masigasig at magiging mapagbantay sa iyong sarili. Amen? So, tatlong bagay ang iiwan ko sa ating ngayong umaga, na katotohanan pagdating, pertaining to the coming of Jesus Christ. Una, yung kanyang promise ng kanyang pagbabalik. Sino nangako ng pagbabalik? Si Lord. No? At kapag si Lord ang nangako, tandaan natin ito, yan po ay certain. Ibig sabihin ng certain, tumpak, mangyayari, sigurado. No? Christ's coming is certain. Ibig sabihin lang, hindi po yan baka sakali. Baka sakali, dumating siya, baka sakali, hindi. For sure, darating siya. Bakit? Kasi sinabi niya. Amen. Yun lang yung basis natin. Dahil sinabi, coming from the mouth of Jesus, for sure, it will come to pass. Amen? Kasi naniniwala tayo sa prinsipyo na lahat ng salita ng Diyos mangyayari. Sabi nga ng Biblia, di ba? Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. At alam natin, throughout the history, napakaraming mga prophecies na naganap na po, di ba? At in fact, tayo is in the last days at yun na lamang inihintay natin. Yung rapture, di ba? Yung second coming, at yung pong mga mababasa natin sa Book of Revelation, yun na lang inihintay natin. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yun. No? Pwedeng malapit na, pwedeng bukas, pwedeng makalawa, hindi natin alam kung kailan. Pero dapat maging prepared tayo. Amen ba mga kapatid? So, yung kanyang pagbabalik, ito po ay for sure. Kaya makikita natin, sinabi ni Jesus siya sa kanyang mga disciples. Sa John chapter 14, verse 3, it says, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Ito po ay salita at kapahayagan mismo ng ating Panginoon. Kausap niya yung kanyang mga disciples. That was 2,000 years ago. No? Nagpapaalam siya kasi lilisan siya. No? Medyo nalulungkot, nalulumbay yung kanyang mga disciples. Sabi niya, huwag kayo mabalisa. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid, doon ako'y pupaparoon upang ipaghanda ko kayo na matitirhan.
At kapag ako'y nakapag-prepare na ng matitirhan sa inyo, ako ay babalik at ipagsasama ko kayo. Sabi niya, ako ay babalik at ipagsasama ko kayo. Amen? Kaya makikita nyo, ang ating Panginoong Yesus, right now, He is busy. Busy siya saan? Ipinaghahanda ka ng matitirhan. Amen? Ay grabe, di ba? Imagine, no? Yung paghahanda ni Lord ng matitirhan ay talagang para sa lahat ng mga mananampalataya, including yung katabi mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, excited ka ba? Ha? May naghihintay na mansyon sa'yo sa kabilang buhay. No, tayo kasi pagka pinag-uusapan na ang heaven, no, parang dating sa atin, fantasy na lang eh. Ano, parang iniisip natin, katang isip o kwentong kutsero, yan po ay realidad. No, yan po ay mangyayari in the future na dapat ina-anticipate natin mga Kristiyano. Kasi pag aware ka na mangyayari yan, yung buhay mo rito, kakaiba. No? Kaya nga, kung mapapansin nyo, ang Biblia, ini-encourage tayo na ang buhay daw natin, wag nating masyado i-focus sa mundo. Nasa Book of Colossians sabi, di ba, set your minds on things above, not on earthly things. Kasi hindi naman ito talagang buhay natin sa lupa, ang talagang tunay na buhay. Ang tunay na buhay ay sa kabilang buhay. Amen po ba mga kapatid? So, ibig sabihin, napakaliit na parte lamang ng ating buhay yung pananatili natin sa mundong ito. Kahit ilang taong ka man mabuhay dito, wala pa sa kalingkingan na susunod na buhay. Kaya sabi ng Lord, i-focus mo ang isip mo sa mga bagay na nasa itaas sapagkat yun po yung magtatagal panghabang buhay. Binanggit din ng ating Panginoon, di ba? Do not love the world or anything in this world. Kasi may tendency na dahil nandito tayo, nai-enjoy natin, lalo na sa panahon natin ngayon, parang nai-enjoy na natin yung buhay natin na parang as if ayaw mo nang iwan yung mundong ito. Tama po ba? Nangyayari po ba yan? Kaya maraming mga tao, they were so focused sa mga bagay-bagay sa lupa at nakakaligtaan natin yung mga spiritual things. Kaya sabi ng Biblia, atin pong sikapin na atin pong unahin ang kaharian ng Diyos sapagkat yun po yung tunay na pinakamahalaga. Amen. Tanong, mahalaga ba sa iyo mga spiritual things? Mahalaga ba sa iyo yung buhay na naghihintay sa kabila o dito lang talaga, panglupa ka lang? Kaya sabi dito, yung kanyang pagbabalik, for sure, it will happen. Binanggit din po na Matthew 24 verse 30, at that time, the Son of Man, the sign of the Son of Man. Pag sinabing Son of Man, si Jesus yon. Yun daw mga tanda. It will appear in the sky and all the nations of earth will mourn. They will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. No? For as lightning comes from the east and is visible even in the west, so will be the coming of the Son of Man. Pinapakita dito na ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, ito raw po, mawi-witness ng lahat ng tao. Kung si Queen Elizabeth, witnessed by 27 million people, ang dami nun, di ba? Pero yung pagbabalik ni Lord, yung coronation ng coming King, ito po mga kapatid, witnessed by all living creatures in this world, including yung mga mabubuhay. Kung kayo abutan natin yung time na buhay pa tayo sa panahong iyon. Amen? Kaya po, no, yung kanyang pagbabalik, ito po ay for sure, it will come to pass. It's certain. Pangalawa, ito rin po ay comforting. Christ's coming is comforting. Ano ibig sabihin ng comforting? Di ba, yung napapayapa ka. No, ito'y kinagagalak natin. At ito po ay kagalakan ng mga mananampalataya. Kung titingnan niyo po itong 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 18, for the Lord Himself will come down from heaven with the loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Sa pagbabalik daw ng Panginoong Jesucristo, no, binabanggit diyan, no, merong pagtunog ng trumpeta at pagka yun ay nangganap, mauunang buhayin ang mga namatay kay Kristo. No, ibig sabihin, ang unang mamimit ni Lord in the air is yung pong mga namatay ng mga mananampalataya. Alright? Ano sumunod? Yung mga after that, we who are still alive and that are left will be caught up together. Yung mga nabubuhay sa panahon ngayon. Ano tawag natin dito?
ito pong teachings na ito. Ano tawag natin dito? Ha? Sino nakakaalam? Ala. Ha? Rapture! Yung rapture. Are you excited about the rapture? What is rapture? Yung rapture, pag dumating ang Panginoong Kristo, lahat ng mga nabubuhay sa panahong iyon, kung abutan natin yon, you will be caught up in the air. Ibig sabihin, makakalipad ka. Hallelujah. Gusto nyo maranasan lumipad? Ayan, bigla ka na lang mawawala and you will be caught up in the air to meet the Lord in the sky. At nasabi po dyan, lahat ng tao makikita yun. Di ba nakaka-excite yun? Di ba? Pero, delikado yan pag naiwan ka. Kaya mga kapatid, no, wag na wag kang paiiwan sa rapture. Amen ba? Kasi alam nyo, pag ang tao ay naiwan sa panahong iyon, ay grabe po, no? Yung hirap na kanilang po pwedeng danasin. Pwede na lang nilang chance sa panahong iyon, no? Theologically speaking, makikita natin, ay yung wag kang magpatatak ng 666. No? Familiar tayo dyan sa mga end times teachings na pag dumating yung time na yon at ang tao ay naiwan, ang chance na lang niya ay wag magpatatak ng 666. Kaya lang, napakahirap ng challenge na yon. No? Hindi ka makakabili, no? Anumang pagkain, lahat ng mga facilities, wala kang access unless meron kang mark of the beast. Kaya yung challenge ng yung panahong iyon, talagang life and death yun. Para ikaw ay makagkaroon ng access, makabili ng pagkain, minsan nag-give up mo yung Sige, magpatatak na nga, baka ikaw ay mahirapan. Kaya gano'n ang nangyayari, no? Dahil buhay nilang nakataya, kaya lang, mga kapatid, yun naman ang kakaharapin mo, yung eternal punishment. Kaya, ika nga, pwede bang harapin mo ang katabi mo sa mo, wag na wag kang paiiwan sa rapture. Amen. So, ito pong profound teachings na binabanggit ni Apostol Pablo, no? Ito po yung most awaited na hinihintay ng mga mananampalataya. Ewan ko lang kung kasama ka doon. Sino excited sa rapture? Ha? O, kita nyo na, konti lang nag-amen. Di ba? Dalawa lang reason. Hindi ka prepared. Pangalawa, ayaw mong iwan ng mundong ito. Pero mga kapatid, tandaan natin, yung buhay na naghihintay sa atin is incomparable kung ano man ang nararanasan natin dito. Di ba? Last time, diniscuss natin. Hindi mo na makukuwang alalahanin pa yung mga ganda ng pamumuhay mo rito dahil yung naghihintay sa'yo sa kabilang buhay is grabe, beyond imagination. Amen? Kaya yan po ay exciting. Alright? So, ibig sabihin, yung pagbabalik ng coming King, iyan po ay comfort sa atin. Kaya lang, dalawang bagay po yan. Sa mga mananampalataya lang. Pero sa mga hindi mananampalataya, hindi po yan joy and excitement. Unahin natin. For believers, bakit ito joy and excitement? Ano sabi po ng Scripture? Tingnan natin to. John 14 verse 3. No, binasa natin yung kanina. Ipinaghahanda raw tayo ng matitirhan sa langit. Okay, hindi mo na kailangan bumayad ng upa kung nangungupahan ka. Di ba? At kung ang bahay mo rito ay sira-sira, doon po mansyon ang inihahanda ng Panginoon sa atin. Amen? Sabi nga, pagdating doon sa kaharian ng Diyos, yung ginto na kung saan dito po ay napakamahal doon, aspalto lang. Di ba? Ganun kaganda yung pong kaharian ng Diyos. Amen. Di ba nakaka-excite yun? So, inihahanda tayo ng Panginoon. Kaya yan po ay joy and excitement for all believers. Sabi rin ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, binanggit, nabasa na rin natin kanina yan, na sabi dyan, therefore, encourage one another with this word. No. Kaya ang ni Apostol Pablo, yamang natutunan mo, nalaman mo itong katotohanan ito na si Jesus ay babalik. At siya ay mayroong pangako sa lahat ng mga mananampalataya at ipagsasama niya tayo doon. Ito po'y, ibalita mo. Encourage mo yung kapatid mo. Kaya kung ano man ang mga problema mo sa buhay, okay lang. Di ba? O sino rito may mga pagsubok, may mga problema? Ha? Di ba?
Pag ikaw ay may pagsubok, may problema, alam niyo po, pag hindi mananampalataya, madaling malaman pagka may mga pagsubok at problema, madaling manlupaypay. Madaling ma-depress, no? Ma-disappoint sa mga sitwasyon sa buhay. Pero kapag mananampalataya, kahit may problema, abay, kayang-kaya. Di ba? Pero kapag ang tao walang relasyon kay Kristo, pag dumadating ang mga matitinding pagsubok ng buhay, ano nangyayari? Nadidepress. Di ba? Yung iba, nagkikitil ng buhay. Last Monday, meron po kami pinag-pray ng aking wife. Pagkatapos po ng aking counseling do sa aking ikakasal, tumawag yung aking wife, tumawag yung friend ko, pwede ba humihingi siya ng prayer, ipag-pray yung kanyang kapatid. Kasi yung kanyang kapatid, nag-commit ng suicide. Dito lang po sa San Juan, Balagtas. Ano po siya, matandang dalaga, walang asawa. So, during nung time ng puro pagbaha, sobrang na-depress daw ng todo nitong last 2 weeks nung matinding baha. Ang masakit, siya po, pagpunta niya ng bahay, nakita niya mismo na nakabitin. Di ba yun ang pinakamahirap, yung trauma, na makita mo yung kapatid mo na mahal mo, pagkatapos makita mo nakabigti. So, nagawa yun, nangyari yun dahil sa sobrang depression nung taong iyon. So, in-encourage ko yung family, no? Although, alam naman natin na ang salvation, hindi naman yung pag pinag-pray mo yung patay, maliligtas siya. Kasi by principle, ang kaligtasan is by grace of God through our faith. Kung yung taong yun nanampalataya kay Kristo, nung siya'y nabubuhay, kinilala niya ang Panginoon, for sure, siya ay merong salvation. Pero kung siya ay walang relasyon sa Diyos, kahit ipag-pray ko yung taong iyon, hindi niya marireceive yung salvation. Kasi ang salvation po, nakukuha yan sa iyong pananampalataya, ikaw mismo. Kaya wag mong i-anticipate na somebody will pray for you when you die. Kaya may mga tao iniisip nila, pag ako namatay, pagpe-pray naman ako ng mahal ko sa buhay, marami namang mga magpe-pray sa akin, no? Kaya may mga, alam niyo yung ginagawa ng mga Catholics? Yung ika-40 days, di ba? Tapos maghahanda yung pamilya na matayan. No? Bakit pinagpe-pray na matay? Para raw ang kanyang kaluluwa ay maligtas. It's unbiblical. Wala sa Bible yun. Ang kaligtasan natin, kanya-kanya tayo. Sabi mo sa katabi mo, kanya-kanya tayo. Huwag mong i-anticipate na may magpe-pray sa'yo. Di ba? Ikaw mismo mag-pray, lumapit ka sa Diyos, isuko mo buhay mo. Mag-repent ka sa kasalanan mo, tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Pag ginawa mo yon, sinuko mo buhay mo sa Panginoon, dumating man sa iyo sa panahon na kay bawian ng buhay, wala kang ikakatakot. Ikaw ay merong buhay na walang hanggan. Amen ba, mga kapatid? So, makikita natin na sa mga mananampalataya, itong mga bagay na pinag-uusapan natin, it's joy and excitement. No? Kasi tatanggapin mo na yung pinakahihintay mo na pagpapala. No? Pinakamatinding pagpapala na ipinagkakalob ng Diyos sa atin is buhay na walang hanggan. Amen? Wala kang i-compare doon. Amen. Ano pa makikita natin? Ito pang passage na ito. Matthew 16 verse 27. For the Son of Man is going to come in His Father's glory with His angels, and then He will reward each person. Ayun. Hindi ba nakaka-excite yun? Meron daw mayroong reward. Each person according to what they have done. Kaya mga kapatid, pagdating sa heaven, may rewards. Pero iba-iba ang rewards. Tama po ba mga kapatid? Hindi lahat may rewards. Pero lahat ng mga nanampalataya at naglingkod kay Lord, mayroong reward. Hindi ba nakaka-excite yun? Kung si Lord na magbibigay ng reward, di ba? It's exciting. Alam nyo, dito nga sa lupa, konting bagay lang, tontuwa na tayo Di ba? Naalala ko nung panahon ng bahaan 2 weeks ago, kahit konting ayuda lang Di ba? May mga konting 3 kilong bigas, tapos ilang pirasong dilata. Yung mga tao nagkakagulo Doon sa amin, doon sa street namin, nung dumadating na yung kapitan,
Dala-dala yung mga kahon-kahon ng galing sa DSWD. Grabe yung mga tao doon sa likod bahay namin. Nagkakandasugod at nagkakagulo. Sabi ko, 3 kilong bigas, halos magpatayan yung mga tao. Excited sila eh. Di ba? O, di ba? How much more yung inihanda ng Diyos? Hindi ka ba may-excite dyan? Di ba? It's great joy. Pero ito po, hindi para sa lahat ng tao. Amen? Yung pagbabalik ni Kristo at yung kanyang second coming, the coming Christ, joy and excitement for all believers. Pero sa mga unbelievers, ano kaya? It's mourning and fear of judgment. No? Bakit morning? Bakit hindi evening? Ano ba yung morning na binabanggit dito? Ano yung morning? Sa Tagalog? Pagluluksa, pagdadalamhati. No? Bakit magdadalamhati? Ito raw po great fear for judgment. Basahin natin ito, Matthew 24 verse 30. All the nations of the earth will mourn. All the nations on earth. Grabe, Lahat ng bansa magdadalamhati, majority raw. Bakit kaya? Kasi sa totoo lang po, pag inunawa nyo ang prinsipyo, mas marami ang mapapahamak kaysa sa maliligtas. O, sino naniniwala doon? Konti lang daw ang nakasumpong ng buhay na walang hanggan. Mas marami ang lumalakad sa daang maluwang na kung saan na naghihintay ay kapahamakan. Yun yung teachings ng ating Panginoon, di ba? Pero konti lang daw yung dumadaan sa daang makipot na ang dulo naman ito ay buhay na walang hanggan. So majority ay talagang mapupunta sa apoy na impyerno. Kaya yun po ay talagang nakakalungkot na pangyayari. Sabi po dyan, all the nation will mourn. Sila'y buong takot. No? Bakit? Kasi alam nila, andyan yung judge. Yari ako dito. Di ba? Yun ang isa sa pinaka-nakakatakot sa mundong ito. No? Yung ikaw ay hatulan sa kabilang buhay at ang iyong pupuntahan at ang destiny mo ay lake of fire. Alam niyo kung bakit nakakatakot? Kasi wala nang chance para maialis ka pa doon. Meaning to say, kung ang mga taong mananampalataya ay merong pong buhay na walang hanggan for eternity, yung opposite naman, for eternity, ay merong kaparusahan. Kaya wala raw po silang gagawin. Sabi po ng Biblia, day and night, they will gnash their teeth. Magngangalit yung ngipin. Nasubukan nyo na ba mangyari yan? Sa inyo, nagngangalit ang ngipin mo? Sa sobrang tindi ng pain na kanilang nararanasan because of the punishment, no? Yung init at yung lake of fire. Kasi lake of fire yun eh. Di ba? So expected mo, mainit yun, hindi yung malamig. No? Walang aircon doon. Kung dito, kapag during summer season, magbilad ka sa araw, hindi mo kayang i-contain ng ilang minuto na nakabilad sa araw, ganun lang yun. How much more yung temperature pagka yun ay lake of fire. Masakit po doon, wala ka ng chance makaalis pa doon. Kaya talagang labis na nakakatakot kung ikaw ay mapupunta doon sa lugar na yun. Naalala niyo po yung story sa Luke chapter 16. Di ba? Yung Luke chapter 19 ba yun? Yung isang taong, yung mayaman, tsaka si Lazaro. Di ba? Yung sabi nung mayaman na napunta sa lake of fire o doon po sa Hades, sabi niya, pwede bang papuntahin si Lazaro sa bahay ng kanyang ama? Kasi meron pa siyang 5 kapatid. No? Ayaw niyang mapunta at maranasan ng kanyang mga kapatid yung nararanasan niyang hirap doon sa kanyang lugar. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi mo talaga nanasain yung lugar na yun. Kaya talagang magmumorn ka pag nalaman ng mga tao, ito na yung pagdating ng Panginoon at sila po ay hindi karapat-dapat. No? Yun po ang nakakatakot. For unbelievers is mourning and fear of judgment. Ano pa makita sa Revelation chapter 1 verse 7? Look, He is coming with the clouds and every eye will see Him. Even those who pierce Him and all peoples on earth will mourn because of Him. No, hindi lang isang beses binanggit niya na all peoples on the earth. Kasi majority, mas maraming mapupunta sa kapahamakan. No, will mourn dahil sa pagbabalik ng Panginoon. Revelation 6 verse 15 to 17, they called to the mountains. You see how
the Bible describe, no, yung tindi ng takot, no, at yung mourning nila. Sabi niya, they called to the mountains and rocks, fall on us. Hide us from the face of Him, for the great day of their wrath has come, and who can withstand it? Mga bundok, sabi niya, nakausap na nila yung mga bundok, tabunan niyo kami. Imagine mo yung bundok, na naisin mo pa na mas tabunan ka ng bundok. Yung mga mountains, yung mga big rocks, no? Naalala niyo sa Baguio? Yung bumagsak nung time ng kasagsagan ng Bagyong Krising. Napakalaking yung bato bumagsak doon sa kotse. No? Nanaisin mo pang bagsakan nun kaysa humarap sa judgment pagdating ng second coming if you are unbelievers. Ganon katindi. Ngayon mga kapatid, ito pong salita ng Diyos na ito ay nawa maging paalala sa atin kung ano ang naghihintay in the future. So, kung ikaw ay nasa aspeto ng yung pangalawa, wala kang relasyon kay Kristo, hindi ka mananampalataya, talagang lubhang nakakatakot. Amen? So, ang pagbabalik ni Lord, ito po ay certain. It means sure na mangyayari. Pangalawa, ito po ay comforting sa mga believers. Okay? And then Christ coming, so makikita natin sa 2 Peter chapter 3 verse 9 kasi po may mga tao na para bang yung kanilang pananaw, parang ang dami ng mga prophecy na sinabi noon pa man, darating si Kristo, bakit hanggang ngayon? In fact, nung binanggit po yan, 2,000 years ago na, nakalilipas. Kaya may mga tao na parang sabi, darating pa ba si Lord? Naalala nyo, during the ilang mga taon na, dekada na lumipas, ako isa sa pinakahinintay ko nung time na isa sa although ako siyempre, alam naman natin walang exact date, walang exact time. No, kapag kami nagsabi na ganitong taon darating siya, ganitong oras, hindi 'yon totoo. Huwag mong paniwalaan. Bakit? Kasi sabi nga ng Panginoon, 'di ba? No one knows the exact time, the hour of His coming. Wala nakakaalam. Not even Jesus, sabi nga niya, 'di ba? Not even the Son of Man. Well, nung una nabasa ko yun, parang napaisip ako, ibig sabihin ba si Jesus hindi niya alam? Ang Diyos Ama lang? Ibig sabihin ba less powerful si Jesus compared to God the Father? Tandaan natin, sabi ng Biblia, nung sinabi niya yon, He was in the flesh. He was in the human form. Nung sinabi niya yon. Kasi we believe that Jesus is all-knowing God. Amen? Alam niya lahat, past, present, and future. Pero nung sinabi niya, He was in the human form, at naniniwala tayo na tayo po ay, yung pagbabalik ni Kristo, yan po ay talagang mangyayari. No? During the past, marami ng mga prophecy. Ako, nung time na year 2000, sabi ko, hindi kaya ito na yon? Naalala niyo po yung millennium bug? Sino nung time na yon? Christian ka na, year 2000. Kasi nung time na yon, yung computer may problema Ang problema ng computer noon, pagka dumating ang year 2000, magiging 00, di ba? Ang issue ng millennium bug, pagka nag-00 siya, nag-year 2000, makukonfuse yung computer kung yan ay year 2000 or babalik siya sa 1900. Naku, napakarami naglabas sa mga videos noon na magbabagsakan ng eroplano, tapos yung banking system magko-collapse, kaya ang dami po ng mga depositors noon sa kanilang mga bank, kinuha nila yung kanilang mga deposits, mga savings. Tapos yung mga insurance company, nagsasara. Kaya nung time na yon talagang marami natakot. No? Kaya in-anticipate nila pagdating ng year 2000, nung New Year, para bang lahat para naghihintay. May mangyayari kaya? Di ba? Tapos dumating pa yung year 2012, di ba? Yung Mayan calendar. Kaya nabuo yung di ba? Nabuo yung movie na 2012. Napanood niyo ba yun? Kasi inspired yon ng Mayan calendar ng end times. Yung pagkagunaw ng mundo. So marami nang lumipas na mga prophecy at marahil niisip nyo, darating pa ba si Lord? At yung iba nawawala ng pag-asa. Kaya sabi po ni Peter ito, the Lord is not slow in keeping His promise,
as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. May dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Ano iniisip niya? Marami pa rin kasi ang mapapahamak. Concern si Lord sa mga tao until now, wala pa rin ugnayan sa Diyos. Kasi alam ng Panginoon kung ano ang kanilang kahihinatnan. Kaya sa kanyang pagbabalik, no, medyo sa tingin natin parang tumatagal. Actually, hindi naman kasi si Lord may sariling time frame. Amen? Kaya nga sabi po ni Peter, sa mga sumunod na verse, hindi ko na inilagay dyan, yung 1,000 taon sa atin, isang araw lang sa Diyos. Kaya magkaiba tayo ng time frame. Amen? Tayo kasi 24/7, di ba? 24 hours a day, 7 days a week, 30 days a month, no? 365 and 1/4 days in a year. Iba ang time ni Lord. Tama po ba? In fact, hindi po siya bound ng time element na meron tayo. Kaya mga kapatid, tandaan natin to, hindi na delayed si Lord. Yan po ay in His perfect timing. Darating siya. Kaya lang, hindi nga natin alam kung kailan. Amen? Kaya dapat, kung hindi mo alam kung kailan, abay, di man dapat naman lagi kang maging handa. Amen ba? O sino rito nakahanda na sa pagbabalik ni Lord? Are you ready? Ha? Are you sure? Ha? Are you sure? Ano kaya kung ngayong araw nito biglang dumating si Lord, saan ka kaya pupulutin? Makasama ka kaya sa rapture? Ayun ang tanong. Kaya dapat maalam din natin, ano? Yung kanyang purpose ng kanyang pagbabalik, tingnan natin ito. No. Bakit nga ba babalik si Lord? Wala lang? Dahil gusto lang? Ano man purpose ng kanyang pagbabalik? Una, to gather His people. Okay? Ginagather niya yung kanyang mga talagang sa kanya. Tingnan niyo po itong verse na to. 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. For the Lord Himself will come down. Sino raw ang babalik mismo? At ang bababa, siya mismo. Lord Himself will come down from heaven with the loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together in heaven. Hello, nawala. Bakit nawala? Kaya tayo mga kapatid, tandaan natin, pag tayo po ay inabutan sa time na yon, hallelujah, praise the Lord, dapat kasama ka. Amen? Iginagather niya yung mga kanya talaga. Okay, so hindi lang niya igagather yung kanyang mga anak. Yung kanyang pagbabalik is not just to gather His people, but to govern. No? Kaya makikita nyo yung verse na binasa natin sa Book of Revelation, di ba, binanggit doon na there are many crowns. In His head are many crowns. And there are also many thrones. Bakit binanggit many crowns and many thrones? Ha? Ano sa palagay ninyo? Hindi lang pala siya ang merong crown. Hindi lang din pala siya ang uupo sa throne. Alam niyo kung sino? By the way, yung pong throne sumisimbolo sa government, rulership, kingship. Ibig sabihin, ang king, siya ay nakaupo sa throne to govern his people. Kaya binabanggit dito na ang ating Panginoong Yesus nakaupo sa throne kasama ng iba pang nakaupo. At ang tanong, sino kaya yung mga nakaupo? Alam niyo kung sino yun? Yung lahat ng mga mananampalataya. Hallelujah. Mga tapat na naglingkod sa Diyos, kasama ni Kristo na uupo sa Kanya. Basahin natin itong verse na to. Book of Matthew. Andiyan na ba?
Matthew chapter 19, verse 28. If you have your Bible, I hope may dala kayo para in case na may mga ganito tayong sitwasyon, makakasunod pa rin kayo. Matthew 19, verse 28 to 29. Sabi po dyan, Jesus said to them, I tell you the truth, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on His glorious throne, you who have followed me will also sit on the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Wow. Grabe, di ba? Ang sabi niya, bro, paki-plus mo nga. Ayan. Kausap niya yung mga disciple. Kasama ko kayong mauupo sa trono. Kailan daw mangyayari yun? At the renewal of all things. Meaning, mga kapatid, kasi alam naman natin, sa kabilang buhay, papalitan ni Lord ng lahat, di ba? Sabi ng Biblia, new heaven and new earth. Kaya yung earth na ating pong titirahan doon, panibago na yon, hindi na kagaya nito. Everything will be perfect. Pero meron pa rin government. Sino magro-rule? The Lord will rule forever. At ang maganda po doon, alam niyo kung ano good news? Kasama niyang magro-rule yung mga tapat na naglingkod sa Diyos. Parang, as if, parang nai-imagine ko, no? Di ba, pagka tayo may mga bagong presidente, ano ginagawa ng presidente? Bagong upo, ano ginagawa ng presidente? Di ba, pagkatapos nang pumipili siya, o ikaw maghawak ng DILG, o ikaw maghawak ng DOH, o ikaw maghawak ng PNP. Mga ganon. Meron siyang ina-appoint. Ikaw ang mag-rule dyan. Ikaw ang mag-lead dyan. Kaya ako naniniwala, ganito, makinig po kayo mabuti. Pagdating sa heaven, pagdating sa kabilang buhay, iba-iba ang katayuan ng tao. Did you hear me? Hindi pantay-pantay. Hindi pare-pareho. Huwag niyo po ako ma-misinterpret. Lahat tayo pare-pareho anak ng Diyos doon. Wala nang mahirap, wala nang mayaman. Pero tandaan natin ito, mga kapatid. Pagdating doon, iba-iba ang rewards. Naalala niyo po yung teachings ni Apostle Paul in the 1 Corinthians chapter 15? Na meron doon, pasang-awa lang. Saved by fire. Di ba? Lahat daw ng ginagawa natin, itetest by fire. Pag nasunog yan, kasi may mga tao gumagamit ng gold, ng silver, di ba? Meron iba gumagamit dayami. Pag tinest daw by fire, pag nasunog, wala kang reward. Sad naman. Pero ligtas ka. Yun nga lang, para kang pasang-awa. Pagka-graduation, sino ang pinakamasaya? Ha? O yung mga graduates dito, mga estudyante. Di ba pagdating graduation, lahat kayo graduate. Siyempre, yung mga hindi nakapasa, bagsak yun. Pero lahat ng graduate, nakapasa yun. Amen? Pero some of them, nakapasa lang, pasang-awa. Pagdating ng graduation, sino pinakamasaya? Yung pasang-awa o yung magna cum laude? O yung summa cum laude? Siyempre, iba yun. Di ba? Lalo na yung mga nanay at tatay nun. Kaya pagdating sa kabilang buhay, yes, lahat tayo saved. Parang generic yun. Saved tayong lahat. Pero yung pong mga tatanggap ng rewards, yun yung talagang nagbigay at nag-alay ng kanyang buhay sa Panginoon. Yun talagang kanyang buhay sa mundong ito, inilaan niya yung kanyang oras, yung kanyang panahon, sakripisyo, alang-alang kay Kristo Jesus. Kaya nga sabi ni Lord, mag-impok kayo ng yaman sa langit. Kaya tayo, habang nabubuhay tayo rito, nag-iimpok tayo. Some of us, may naimpok na mas marami. Some of us, walang naimpok. Yes, ligtas ka. Pero pagdating doon, iba-ibang katayuan. Kaya nga po binabanggit dito, lahat ng mga naglingkod sa Diyos, some of them, magro-rule. Parang gano'n. O sige, ikaw, pamahalaan mo to. Kasi ano yan eh, renewal of all things, hindi natin alam kung ano exactly yung description ng Bible about the new heaven and the new earth. Pero for sure, may government yun. And the Lord will rule forever kasama ng mga tunay na naglingkod sa Kanya. Kaya pagdating ng time na yun, mga kapatid, ang pinakamasaya, yun talagang ang buhay sa mundong ito ginugol sa paglilingkod sa Diyos. Kasama ka kaya doon? O anyway, inisip mo,
Anyway, save naman ako eh. O, bigyan ko kayo ng example. Sa palagay ninyo, yung namatay sa krus, kasama ni Jesus, di ba? Tatlo yung nakapako? Yung isa doon, ano yun? Ano ang karakteristik ng taong nasa left side niya tsaka sa right side niya? Pareho silang kriminal. O, ngayon, yung isa doon, nanampalataya, di ba? Sabi niya, Lord, remember me pag nasa paraiso ka na. Ano sabi ni Lord? Today, you will be with me in paradise. Nung namatay yung taong yun, kriminal yun. Sa palagay nyo, nung namatay siya, nasaan siya? Langit, impyerno. Ando siya sa kaharian ng Diyos. Kasi sinabi ni Lord yun eh, today you will be with me in paradise. Nanampalataya siya kay Jesus. Ngayon, ang tanong, itong taong ito, in comparison sa mga tao na nag-alay ng buhay, even some of these disciples, martyr, namatay dahil sa paglilingkod kay Kristo. Pagdating ka sa kabilang buhay, pareho lang sila? Siyempre, hindi. Amen? Pareho silang saved. Pero yung pong reward, iba yun. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kasama ka kaya na mabibigyan ng reward? Magro-rule, kagaya ng sinasabi po ng Biblia, you will sit on the throne. Sabi ni Lord, di ba? Hindi lang siya nakaupo. May mga thrones din na mga nakalaan sa mga taong talagang grabe, naglingkod sa iyo. Kaya, alam niyo, habang inaaral niyo to, iisipin niyo, ang buhay sa mundong ito'y panahon para i-google mo talaga eh. Huwag kang masyado ma-focus sa mga bagay-bagay sa earthly things. Amen? Kasi hindi naman ito talaga eh. Ang panghabang panahon. Amen po ba? Laan daw natin yung ating, yes, magtrabaho ka, mag-aral ka, kung estudyante ka, ibigay mo the best mo sa pag-aaral mo, pero ginagawa mo yan with objective. Na yan ay ginagamit mo lang para na sa ganon, ikaw ay ika nga, maging pagpapala sa mundong ito. Na sa ganon, habang ikaw ay naglilingkod, habang ikaw ay nagtatrabaho, habang ikaw ay nag-aaral, napapapurihan mo ang Panginoon. Amen. May kausap pa ba ako? So, ang purpose ng pagbalik ng Panginoon, to gather, to govern, and then to judge the nations. Matthew 25, verse 31 to 46, when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him will sit on His throne in heavenly glory. Verse 32, all the nation will be gathered before Him, and He will separate the people from one end to another, as shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on His right, and the goats on His left. Remember these teachings ni Jesus? Pagdating ng time na yon, separate niya lahat ng mga kambing at saka mga tupa. Ano sound ng kambing? Ha? Me. Ano sound ng tupa? Ha? Pareho ba? Ba. Siyempre, symbolical yan. Hindi naman tayo talaga kambing at Pinapakita rito, yung mga sheep ni Lord ay yung mga tunay na anak ng Diyos. Pero yung mga kambing, yun po yung iahagi sa apoy ng impyerno. Verse 34, then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance. The kingdom prepared for you since the creation of the world. No? Makihati kayo sa aking kagalakan. And on the other hand, verse 41, then he will say to those on his left, lumayo kayo sa akin. No? You who are cursed into eternal fire, prepared for the devil and his angels. Alam nyo, ang lake of fire pala, intended for the devil and the angels. Prepared sa kanila yon. Pero dito, makikita natin, pati yung mga nasa left side niya, mga hindi kumilala kay Kristo, ni-reject si Lord, sila yung mga binabanggit na kambing, kasama sila ng mga demons, devils, doon sa dagat-dagatang apoy. Amen? So, my dear brothers and sisters, that's the purpose of His coming. He will come as a judge. Kaya pagdating po ng Panginoon sa Kristo, it's Judgment Day. Amen? Ang Panginoon po ang siyang judge. Okay? Last part na po natin. Kung alam natin, ang pagbabalik ng Panginoon ay certain at merong purpose kung bakit, dapat alam natin kung ano ang ating paghahanda na gagawin.
Ngayon po ay panahon ng paghahanda. Huwag nating isipin, matagal pa naman. Kaya ang tanong, kailan ka maghahanda sa pagbabalik ni Lord? 10 years from now? Ha? Tagal pa naman, bata pa ako, marami pa akong plano sa buhay. Pagkatapos kong graduate, focus muna ako sa career. Kailan ang paghahanda sa pagiging? Pwede ba sigaw natin kailan? Kailan? Ngayon. Hindi after 10 years. Hindi next year. Bakit? Kasi hindi mo nga alam kung kailan. Ano sabi po? No, dapat tayo ay maging mapagbantay. Be watchful. Sabi mo sa kanila mo, be watchful. Ano nga natin? Tayo ba'y nanonood? Be watchful? Diba? Puro Netflix. Yung ba sinasabing be watchful? Ano yung sabihin be watchful? Magbantay tayo. Okay? Matthew 24, verse 42 to 44. Therefore, keep watch because you do not know on the day your Lord will come. Keep watch. Patuloy lang na magbantay kasi hindi mo alam kailan darating. But understand this, if the owner of the house had not known of what time of night the thief was coming, kasi pagbabalik ni Lord is like a thief in the night, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So you also must be ready because the Son of Man will come an hour when you do not know, when you do not expect Him. Sino rito nanakawan na? Nanakawan na kaya? Kailan kadalasan pumapasok ang magnanakaw? Katanghalian tapat? Di ba? Usually in the middle of the night. Di ba? Nagpapaalam mo ba siya? Oy, mamaya, punta ako sa bahay mo. Huwag mo ilak yung bintana. Akyat ako. Akyat bahay. Meron bang ganon? Di ba? Wala. Kadalasan, hindi prepared kung saan karamihan ay natutulog. Kaya ang pagbabalik daw ng ating Panginoon ay kagaya ng pagdating ng magnanakaw. Hindi mo alam kung anong oras darating in the middle of the night. Habang karaniwan ay ang sarap-sarap ng tulog. Saka biglang darating. Meaning to say, pag dumating si Lord, marami, relax. Hello? Marami, yung papetik-petik lang. Tagal pa naman ang pagdating ni Lord. Hindi pa siguro ngayon. Kaya relax muna. Enjoy muna. Di ba? Matagal pa naman yun. O yun. Then biglang darating ang... Kaya marami po ang maso-surprise. Ay, where the surprise? Surprise! Masaka pagka dumating yung time na yun na hindi ka prepared. Alright. So, be watchful, be worthy. Ibig sabihin ng worthy, mamuhay ng karapat-dapat sa Diyos. Ibig sabihin, live our life in holiness and righteousness. Huwag mong isipin na matagal pa naman, so therefore, muna ako, enjoy ko muna yung kasalanang ginagawa ko. Alam niyo, may mga ganyang Christians na kahit alam niya na kasalanan yon dahil niisip niya, matagal pa naman dumating si Lord, enjoy ko muna to. Siguro, hindi mo na ako magsiseryoso. Magsiseryoso na lang ako pagka malapit na siya dumating. Tanong kailan nga yun? Hindi mo naman alam kung kailan. Amen ba, mga kapatid? Kaya sabi ng Biblia, be watchful, be ready, be worthy all the time. All the time. Kaya kung ang tatanungin, kung halimbawa lang, ngayon mismo, habang nagpipreach ako, biglang dumating si Lord. Are you ready? Tanong mo yung katabi mo, ready ka ba ngayon? Ngayon na mismo. Ha? Are you sure? Mamuhay tayo ng may kabanalan. Mapagbantay, Sabi ng 1 John chapter 2 verse 28, and now dear children, continue in Him, so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. Ngayon, pag dumating siya, hindi ka mahihiya. Alam niyo, pagdating ni Lord, yung mga Christian, iba-iba ang kanilang response. Merong masaya, merong kahit na paano, doubt pa rin siya, may doubt pa rin. Paano kaya ako?
makapasok kaya ako? Masama kaya ako? Di ba? Yung mga tapong ganun, parang nahihiya ka kasi alam mo yung buhay mo, hindi karapat-dapat. Kaya sabi dito, para hindi tayo dumating sa panahon na parang bang you feel unashamed, o you feel shameful, o ikaw ay hindi ready, hindi ka confident, ang buhay daw natin, mamuhay ng may kabanalan. Amen? Last but not the least, be working. Matthew 24, verse 46 to 48, it will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. May ginagawa siya sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi siya nasumpungang papetik-petik, hindi siya nasumpungang tatamad-tamad. Ito po'y parable nung yung pagbabalik ng servant, di ba? Meron siyang mga iniwan sa mga kanyang mga servants. Some of their servants, niisip niya, matagal pa man dumating si Lord. Kaya, lakwatsa muna ako. Pero yung pong sabi dito, yung masumpungan ng master sa kanyang pagbabalik, na talagang gumaganap ng kanyang tungkulin, pinagagawa ng Panginoon sa kanya, sila po yung talagang handang-handa sa pagbabalik ni Lord. Kaya ang tanong, habang naghihintay tayo, ikaw ba'y may ginagawa? O naghihintay ka lang na para bang team lamang babagsak yung bayabas? Kailan kaya babagsak ang bayabas? Dapat may ginagawa daw tayo. Ano may ginagawa dapat natin? Naglilingkod tayo kay Lord. We are in partnership with the Lord, saving people. Amen? At yun ang reason kung bakit tayo dapat nag-i-invite sa presensya ni Lord. Yun ang dahilan kung bakit tayo nag-share ng gospel, nag-wiwi ng soul, nag-make disciples. Kasi busy si Lord ngayon. Dapat busy rin tayo. Amen po ba doon? Amen? Pagdating sa kaharian ng Diyos, anihin mo na lang yung iyong kumbaga sabi niya pagdating doon, yung tunay na kapayapaan, tunay na kapahingahan, papawirin ni Lord lahat ng ating luha at sakripisyo. Amen? Kaya habang nandirito tayo, naghahanda tayo, gumagawa tayo para sa kaharian ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Para pagdating ni Lord, hindi ka mahihiya. Tumayo tayong lahat ngayong umaga. Kapatid, ito pong salitang ito pong mensaheng ito, ay paalala ng Diyos sa atin. Marahil hindi ito first time mong narinig na darating si Lord, may rapture, may second coming. Pero alam nyo, kung minsan ang gamot sa pagkalimot ay paalaala. No? Kaya kung minsan ang buhay natin, pag hindi ka aware sa mga sitwasyon, hindi ka aware na anytime po pwedeng dumating si Lord, relax ka lang. No? Parang baliwala sa iyo yung mga spiritual things kasi iniisip mo, matagal pa naman dumating si Lord. Kaya pinaalalahanan tayo ng Lord. While we are waiting, we need to be watchful, we need to live worthy, we need to be working with the Lord. Amen. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, that's the best thing that can ever happen to us while we are waiting in the Lord. Sa kanyang pagbabalik, ano na yun? Rewards na yun. Amen? Puro kagalakan. Kaya hanggat nandirito tayo, endure mo lang lahat ng struggles. Kung meron kang suffering, tuloy-tuloy pa rin. Huwag kang bibitaw. Kung may mga trials na dumarating sa buhay mo, tuloy-tuloy pa rin. Huwag kang panghihinaan. Encourage mo yung sarili mo. Ikaw na mismo. Huwag mo hintayin somebody will encourage you. Ikaw mismo. Kasi iniisip mo, buhay mo yan eh. Amen? Kanya-kanyang ligtas tayo sa harapan ng Diyos. It's your life. Kung meron mang higit na magkakaroon ng concern dyan, it's not your cell leaders. It's you. Minsan parang, di ba, parang utang na loob pa sa atin ng mga taong nagtsatsaga sa atin. Minsan, sa mga cell leaders, di ba, sinatsaga tayong i-follow up, sinatsaga tayong share ng gospel, di ba, tinetrain tayo. At minsan parang naisip natin, buti nga, umattend ako eh. Para minsan tingin natin, utang na loob pa ng cell leader sa atin dahil umating ka. O maging ang pagpunta mo rito, hindi utang na loob ng church sa'yo yan. Buhay mo yan. Amen ba mga kapatid? Ang totoo, ang pagpunta mo rito, hindi kawalan ng Diyos kung wala ka eh. Kawalan mo pag hindi ka pumunta. Amen? Kawalan mo pag hindi mo binigay yung oras mo sa Diyos. Hindi kawalan ni Lord. Kawalan natin. Kaya it's because it's your life. Gawin mo in the best. Kasi ikaw rin naman ang mag-aani
ng tunay na kagalakan at reward na naghihintay sa iyo kung you will be found faithful by that time na dumating ang Diyos. Amen po ba? E di ba lahat tayo yumuko at taas natin yung ating mga kamay sa Panginoon? And at this point, no, it is a reminder for us. Kung tatanungin mo yung sarili mo at this point, if God comes today, itong oras na to, meron ba akong hiya? Ako ba ay confident na haharap, Lord? Thank you. Dumating ka na. And I'm so excited. Ganyan bang feeling natin? O feeling natin, we are shameful kasi yung buhay natin, hanggang ngayon, nagliliwaliw pa rin tayo sa kasalanan. Hanggang ngayon, yung pagsuway natin sa Diyos, nandun pa rin. At baliwala sa atin yung mga salita ng Diyos. At this point, ito'y panahon para isuko natin yung ating sarili sa Diyos. Lord, forgive me kung ako'y naging papetik-petik sa buhay ko. Kung ako, Panginoon, ay parang baliwala sa akin itong mga paalala mong ito at mga salita mong ito. Patawarin mo ako, dakilang Diyos. Father God, kita mo ang puso at buhay ng iyong mga anak sa oras na ito. Kilala mo kami, Panginoon. Hayag sa iyo ang aming pamumuhay kung kami nga ba ay namumuhay ng karapat-dapat sa iyo. O nalalayo na sa iyo. Kaya Lord, siyasatin mo ang aming puso at isipan. Kagaya ng iyong mensahe sa amin. That we need to be watchful. We need to be ready all the time. At habang naghihintay kami, Panginoon, nais mo to work with you. Kaya Lord, help us, Lord, to become busy doing the business of the kingdom of God. Kaya Lord, salamat po sa umagang ito. Dahil alam namin, Panginoon, meron kang nakalaan, Panginoon, na tunay na pagpapala sa handang tumalima sa iyong mga salita. Thank you so much, Lord. At kami po, Panginoon, excited kami, O Diyos, sa time ng iyong pagbabalik. Kung abutan mo man kami sa iyong pagbabalik na kami nabubuhay pa. Salamat po. Salamat ng marami. Dahil alam namin, Panginoon, kung kami man ay mauna, at hindi pa namin abutan, Panginoon, ng buhay, yung pagbabalik, Lord, alam namin, O Diyos, na ganun pa rin, Panginoon, ipagsasama mo kami, Panginoon, sa iyong kaharian. Kaya Lord, maraming salamat sapagkat ito yung blessed hope na lahat ng mga anak mo, your second coming. Thank you, Lord God. Salamat po. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang panalangin. Everybody say, Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sino po na-bless sa ating lahat? Nakakatuwa po at napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa gawain ng pagkakaloob or tithes and offering. Sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa kanyang pasya nang hindi nalulungkot o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So, tayo po pala dapat lagi po tayong masaya at ayusin po natin yung ating mga puso, ilapit po natin sa Panginoon, lalong-lalo na po sa gawain po ng pagbibigay natin. And may verse po ako na isang share, sabi po sa Kawaykaan 19 verse 17, kapag tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa inyo. Yung tithes and offering po natin na to is, hindi po ito nawawalang bahala. Ito po ay naitutulong po natin sa ating mga kapatiran po na nangangailangan. So, yung tulong po pala natin is, sabi nga ng Bible, parang pinapautang natin ng Lord at ang Lord ang nagbabayad po sa atin. And I'm so blessed po kasi sa amin pong mag-asawa, simula po sinuko namin yung buhay, talagang inuuna po namin ng Panginoon. And sa Diyos po ang lahat ng papuri kasi talaga yung kapanatagan po, ibibigay po sa atin. Ngayon naman po tayo po ay manalangin para po sa ating mga offering at mga handog. Yes, Father.
Maraming salamat po, Ama, sa mga pagpapala mo, Panginoon, at sa mga paalala mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat po dahil ang lahat, Panginoon, na aming natatanggap at nararanasan, Panginoon, ay galing sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng aking mga kapatid, Panginoon, na tapat, na nagbibigay at naglilingkod sa iyo, Panginoon. Aming dalangin na ibuhos mo ang masaganang pagpapala sa kanilang buhay, sa kanilang trabaho, negosyo, at buong pamilya, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, na hindi pa nakakaunawa, Panginoon, kayo mismo, Panginoon, na banal na Espiritu, ang magpaunawa sa kanilang buhay, Panginoon. At maraming salamat po dahil alam po namin na ang malilikom na ito ay magagamit, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon, sa mga nangangailangan, Panginoon. Kaya, Ama, maraming salamat po at buksan mo lagi ang aming puso para sa iyo, Panginoon. Lord, alam po namin na hindi ito nasasayang. Kaya, Ama, maraming salamat sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ng anak ay magsabi ng Amen. Tayo po ay magkaloob. Pinagpala upang maging pagpapala. Pinagpala ng Diyos. Pinagpala upang maging pagpapala. Pinagpala ng Diyos. Pinagpala ang lubos. Pinagpala ng Diyos. Pinagpala ang lubos. Pinagpala ng Diyos. Pinagpala ang Amen. Mabuti ang Diyos. Amen? Amen. So, tunay nga po, napagpala po ba ang lahat sa salita ng Diyos? At tayo po'y napaalalahanan. Amen? So, mamaya po, mayroong board and council meeting, no? And we just want to recognize also yung iba pang mga first-timer. Si Sister Premilin Tamayo. Ayan. Ayun po. May pong tumayo. Ayan. Ayan. Si Jocelyn Bautista. Ayan. At si Jaira Grace Martinez. Ayan. So, welcome po sa gawain ng Panginoon. So, hindi po ito ang huli, kundi ito po yung umpisa po ng pagsasama-sama po natin dito po sa pamilya ng Word of Life Christian Fellowship. So, tayo po lahat ay magsitayo. Tayo po ay manalangin sa ating pangwakas na panalangin. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat, O Diyos, sa mga biyaya, pagpapala na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa inyong mensahe, O Diyos, na hinatid ng iyong anak, Panginoon, na si Pastor Ronald. Salamat sa paalala, Panginoon, na ikaw lamang ang aming hari, Panginoon. Ikaw ang hari ng mga hari, ikaw ang aming Panginoon, O Diyos, na darating, Panginoon. At salamat, O Diyos, dahil pinalalahanan mo kami, O Lord, bilang iyong mga anak, O Diyos, kung paano kami dapat maging handa, O Diyos, at ang iyong pangako ay mangyayari, O Diyos, ng iyong muling pagbabalik, Panginoon. Salamat po, Lord, sa kabutihan po, Panginoon. Salamat din sa aming mga kasamahan, Panginoon, ay yung miyembro sa iglesyang ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, sa aming pasamantalang paghiwa-hiwalay, patuloy na maranasan ng bawat isa, Panginoon, ang patuloy na pagsama mo, pag-ibig mo, Panginoon. Patuloy mong bigyan ng kalakasan, karunungan, at pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Ang bawat pamilya, Panginoon, ng sa iglesyang ito, Panginoon, na Word of Life Christian Fellowship, O Lord. Maraming salamat po, O God. Tinataas ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen.